Matapos magpakasal ni Shari kay Bobby, nagbago ang dating maayos niyang buhay. Lahat kasi ng pang-aapi sa pamilya ni Bobby ay tiniis niya, alang-alang sa maganda nilang relasyong mag-asawa. Hanggang sa ito na mismo ang umabandona sa kanya at nagpalayas kung kailan siya'y nagdadalang tao. Dahil dito, nagsumikap si Sharing buhayin ng anak at itaguyod ng mag-isa at nangakong sa pagbabalik ng mansyon, makakamtan ng lahat ng karapatan na dapat mayroon ang kanyang anak bilang isang Monteroso. Mainit na yakap at halikang pinadadama ni Bobby kay Shari. Ito ang unang gabi ng kanilang honeymoon at unang pagkakataong ipadadama ni Bobby ang mainit na pagmamahal nito sa kanya. Marahas siyang napaigik nang sumigid ang kirot sa kanyang kaloob-looban matapos pag-isahin ni Bobby ang kanilang mga katawan. Puno ng pagmamahal ang bawat ulos nito habang ibinubulong ng masuyo ang kanyang pangalan. Mahigpit siyang nakayakap sa kanyang asawa at sinasabayan ang mainit nitong halik. Tiniis niya ang kirot habang iniyahatid siya ni Bobby sa kasukdulan. "Are you okay?" Worried nitong tanong sa kanya habang pinapahid ang kanyang luha pagkatapos ng mainit na bakbakan. Hinagkan pa siya muli nito sa kanyang labi habang pinapawi ng mga halik nito ang kirot na dulot ng asawa. Ganun man, napakasaya niya. Matagal niyang inasamatikman ng 12 inches ni Bobby at satisfied siya. Si Bobby kasi ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. 3 buwan siya nitong niligawan noon at 1 taon silang magkasintahan bago sila nagpakasal. At sa loob ng 1 taon, wala siyang inasam kundi si Bobby lang. Ang pinaka nagustuhan niya rito ay kung paano nito tinanggap kahit na langit at lupa ang kanilang pagitan. Yun bang kahit masunlang ang kanyang ama sa construction at tindera lamang ng kakaninang kanyang ina sa palengke, hindi siya nito ikinahiyang iharap sa pamilya ng lalaki at ipinaglaban pa sa ina nitong halatang hindi siya gusto. Ulila na si Bobby sa ama at katuwang nito ang ina sa pagpapalago ng negosyo dito sa Maynila. May isa itong kapatid na nag-aaral pa ng kolehiyo na halatang ayaw din sa kanya. Noong magkasintahan pa lang sila ni Bobby, ramdam niya ang malamig na pakikitungo ng pamilya ni Bobby. Pero binaliwala niya yon dahil sa pagmamahal niya sa kasintahan at wala siyang hindi kakayanin lalo na ngayong mag-asawa na sila ni Bobby. Tumango siya matapos nitong tanungin. Muli siyang hinagkan ng matagal na para bang ninanamnam ng asawa ang tamis ng kanyang labi. Wala itong kagalaw-galaw sa kanyang ibabaw pero nanatili ito sa kanyang loob. Dama niya ang mainit na bagay nitong unti-unting natutulog. Nanatili silang magkatitigan at nangungusap ang kanilang mga mata. Tanging maririnig sa pagitan nila ang marahan na paghinga. Kalaunan ay pilyo itong ngumiti bago umalis sa kanyang ibabaw. Pero nanatili siya nitong yakap. "Bobby, anong plano mo ngayong kasal na tayo?" "Wala pa akong plano. Maliban sa gusto kitang gabi-gabihin hanggang sa magkaanak tayo ng 1 dosena. Sinundan pa nito iyon ng tawa. "Ano?" Eksaherada niyang tanong dahil mukha itong seryoso. Muli itong tumawa ng malutong. "Bakit, ayaw mo ba?" "Seryoso kaya ako?" Nakanguso niyang sabi. Ang gusto ko huminto ka na sa pagtatrabaho. Sa bahay ka lang at hihintayin mo ang pagdating ko. Okay ba yun, love?" Masuyo nitong tanong. Natigilan naman siya habang napapaisip. Nagkakilala sila noon ni Bobby sa isang department store na kanyang pinapasukan bilang lady guard. Kasalukuyan na siyang nag-aaral sa kolehiyo at the same time nagtatrabaho. Sinasadya siya nitong balik-balikan hanggang sa napansin niya ang lalaki. Sabi ng kasamahan niya sa trabaho, araw-araw nga daw ito nandoon at nagpapapansin sa kanya. Kaso'y seryoso siyang tao at hindi pa handa sa isang relasyon. Ang nais niya, makapagtapos at matulungan ang kanyang mga magulang. Kaya kahit anong part-time job, kanyang pinapasok. Nang lumipat siya ng trabaho sa isang convenience store bilang cashier, tsaka niya ito nabigyan ng formal na atensyon. Dito kasi hindi masyadong mahigpit. Hindi katulad noong nasa department store siya. Kahit ano kasi talagang trabaho pinapasok niya para lang makatapos ng kolehiyo. Desidido kasi talaga siyang makagraduate. 1 semestre na lang siya sa kursong accountancy nang mapadalas ang dalaw sa kanya ni Bobby.
Sobrang pansinin kasi talaga ito dahil sa angking kagwapuhan ng lalaki. Kaya naman ayaw niya noong una, lalo na nang mabalita ang isa itong Monteroso na nagmula sa mayamang pamilya. Natatakot siyang mahulog ang loob at masaktan lamang. Naging matyaga sa panliligaw si Bobby, kaya hindi niya ito binigo, binigyan ng pag-asa. Naging sila't heto parang kailan lang, mag-asawa na sila. Good morning. Bati sa kanya ni Bobby kinabukasan pagising niya. Bagong ligo ang asawa. Katunayan ni nakatapi lang ng towel ang ibabang parte nito. Hindi niya maiwasang maging green-minded nang mapatingin sa parteng bumubukol sa asawa. Kahit mag-asawa na sila, nagiinit ang kanyang pisngi habang binibilang ang abs nito sa tiyan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang makaramdam ng uhaw sa magandang view na nasa harapan niya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo, dala ang malinis na towel upang maligo na rin. Paglabas niya ng banyo, bihis na si Bobby at isa-isang inaayos sa maliit na mesa ang mga styro na may lamang pagkain. May kagat itong isang bulaklak na inipit sa kanyang tenga paglapit nito bago siya siilin ng mainit na halik sa labi at iginiya para mag-almusal. Pero nagbihis na muna siya. Saan mo gustong mamasyal, love, after breakfast? Masuyong tanong ni Bobby sa kanya habang nag-aalmusal sila. Kahit saan, Bobby, basta kasama kita. Nakangiti naman niyang saad. Lumapit ito at masuyo siyang sinubuan. Sa honeymoon nila ni Bobby, tanging naramdaman ng pagmamahal ng kanyang asawa. Sa loob ng isang linggo, pinuno nilang dalawa ng masayang memory ang lugar. Dahil pagbalik pala nila dito, magsisimula na ang kanyang kalbaryo. Mabuti naman at gising ka na, Shari. Hindi ka dito, senyorita. Total wala kang pasok, ang gusto ko. Tutulong ka sa mga gawaing bahay. Sa umaga magluluto ka. Maglilinis ng buong bahay. Maglalaba at mamamlansya. Maliwanag ba? Premyo mo yun na pinakasalan ka ng anak ko. Maliwanag ba? Galit at nanlilisik ang mga mata ng ina ni Bobby habang kinakausap si Shari sa araw na iyon. Kung ganoon, papasok na lang ako sa trabaho. May sweldo pa. Hindi siya nag-alangang sabihin yun. Hindi naman siya nagpakasal para alipinin ito. Sa sinabi niya, marahas siyang sinampal ng ginang na ikinalaki ng kanyang mga mata. Naginit ang kanyang pisngi at sapu iyon na masamang tumingin sa ginang. 2 linggo pa lang yon simula nang ikasal sila ni Bobby. Pero heto, lumabas na ang kulay ng babae. Sa bagay, ramdam naman niyang hindi siya nito gusto. Napirmi siya sa bahay dahil nga pinag-resign siya ng kanyang asawa sa trabaho. Pero hindi akalain na aalilain pala siya ng biyanan. Ang kapal ng mukha mong sagutin ako ng ganyan, Shari. Tinanggap kita dito sa loob ng pamamahay ko, kaya susundin mo lahat ng ipinag-uutos ko sa'yo. Naiintindihan mo? Dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Gigil at dinuro siya nito. Masama niyang sinalubong ang tingin ng ginang. Kung ganun, makakarating to kay Bobby. Patalikod na sana siya nang pigilan siya ng ginang sa kanyang braso. Kinaladkad siya nito hawak sa kanyang buhok patungo sa may hagdanan. Takot ang kanyang naramdaman nang bigla siya nitong itulak. Dahil dito'y nawalan siya ng balanse. Pilit siyang kumapit sa gilid ng hagdan, ngunit huli na ang lahat. Nagpagulong-gulong siya pababa ng hagdan. Parang pinira-piraso ang kanyang mga laman dahil sa pagkahulog. Dama niya rin ang mainit na likidong umagos sa kanyang ulo. Nakadama siya ng hilo, tsaka siya nawalan ng malay. Nagising siyang mag-isa sa silid nila ni Bobby. May benda sa ulo, masakit ang likod, braso, kahit ang kanyang balakang sa pagkahulog. Kumilo siya upang bumangon, ngunit hindi niya kaya. Bumukas ang pinto at kalaunan, iniluwas sa kanyang harapan ang muka ng galit na biyanan. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo, Sari. Oras na sinuway mo ko. Subukan mong magsumbong sa anak ko at papatayin kita. Naiintindihan mo? Galit nitong wika. Hinawakan siya nito sa braso at pinigayon. Bumuon ang mahaba nitong kuko na nagdulot ng sakit sa kanya. Napakasama niyong ina. Paano kayo nagkaroon ng mabuting anak na katulad ni Bobby? Sa sakit, nanggilid ang kanyang mga luha. Hindi naman talaga ako masama. Kung maayos kang sumusunod sa mga kagustuhan ko. Ano ba naman yung alilain kita dito sa loob ng bahay? Kapalit ng masarap na pagkain sa ibabaw ng mesa.
Gwapong asawa at maraming pera. Walang libre dito sa mundo, Sari. Lahat pinaghihirapan. Ngayon pa lang, dapat alam mo na kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Pasalamat ka nga't hinayaan ko kayo magpakasal ni Bobby, kahit na ang layo-layo mo kay Jenny. Blanko ang kanyang utak habang naririnig ang mga masasakit na kataga ng kanyang biyanan. Masdama niya ang iniindang sakit sa kanyang katawan. Marami pang masasakit at hindi malunok-lunok na kataga siyang narinig mula kay Mrs. Monteroso, pero hindi niya na pinakinggan yun. Sino bang mag-aakalang halimaw ang ina ni Bobby? Umiyak siya nang lumabas ito habang tila paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang masakit na kataga at ginawa sa kanya kanina. Pagdating ni Bobby kinahaponan, nagulat ito sa kanyang itsura. Hindi pa niya kayang bumangon sa kama, kaya nanatili siyang nakahiga. Napaiyak siya na yumakap kay Bobby nang bumukas ang pinto. Ang ina ni Bobby ang iniluwa at masamang pinukol siya ng tingin. "Love, anong nangyari? Bakit may mga galos ka? At ano to?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Bobby na nakatingin sa benda niya sa ulo. Hindi pa man nakakapagsalita, naunahan na siya ng biyanan. "Umalis kasi ang dalawang maid natin, anak. Ito namang asawa mo, nagpresintang maglinis na nadula sa hagdan, kaya ayan nahulog. Sa sobrang pag-aalala ko naman ay tumawag agad ako ng doktor. Mabutit wala namang injury maliban sa galos." Talak ng ina ni Bobby. Bahagya lang itong sinulyapan ni Bobby bago hinawakan siya sa kamay. "Totoo ba to, love? Kamusta ka na ngayon? May masakit pa ba sa'yo?" Tanong ng kanyang asawa. Sa muli hindi na naman siya pinagsalita ng kanyang biyenan at inagawan siya nito ng eksena. "Naku Bobby, hindi na kailangan. Napainom ko na siya ng gamot. Okay na yan si Sari, di ba iha?" Pasimple siya nitong tinignan ng masama at nagbabanta. Kung nagawa siya nitong ihulog sa hagdan, alam niyang kaya pa nitong gawin ng higit pa. Napakawala nitong puso. Tumango na lamang siya at nag-iwas ng mga mata sa biyanan. Sa hapong yun, si Bobby ang nagluto at sa kwarto sila kumain ng sabay. Ginamot nito ang kanyang mga galos at pinainom siya ng gamot tsaka siya pinagpahinga. Kinabukasan, pinilit niyang kumilos pagkaalis ng kanyang asawa sa kagustuhan ng kanyang biyanan. "Pagbalik ko'y kailangang malinis ang bahay," sabi ng biyanang babae nang madaanan siyang naglilinis sa sala. "Sari, linisin mo na rin yung room ko ha," utos sa kanya ni Amber. Kasunod ito ng ina. Hindi siya sumagot sa dalawa. Oo, masama ang loob niya. Kundi lang sa asawa, mas pipiliin niya lang na iwan na ito. Ngayon palang hirap siyang unawain ang ugali ng mga ito. Ano bang mali sa kanya? Masama ba para sa mga ito na siya na ang pinili ni Bobby? Umiiyak siyang pilit kumilos sa kabila ng masama ang pakiramdam. Pawisan ng sa wakas ay matapos maglinis at maglabas si Sari. Pasado 2:00 na ng hapon yun. Sa pagod din nakatulog siyang hindi na nakakain ng pananghalian. Basta nagising na lamang siya dahil sa malakas na sigaw ni Amber mula sa labas ng kanyang kwarto. Sinisigaw ng dalaga na nawawala ang mamahalin nitong kwintas. Ikaw ang kumuha ng kwintas ko!" Nanggagalaiti itong dinuro siya pagkakitang lumabas siya ng pinto. Napailing-iling si Sari. "Wala namang ibang pumasok sa kwarto ko kundi ikaw lang, Sari. Ilabas mo ang kwintas ko." Sinugod kaagad siya ni Amber ng sabunot. Hindi pa man siya nakakapagsalita, galit na ito sa kanya. "Sandali lang, Amber. Ano bang kwintas? Wala akong kinukuha na kahit anong bagay sa kwarto mo. Naglinis lang naman ako doon." Sigaw niya at pilit kumakawala sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya. "Sinungaling ka? Magnanakaw! Ilabas mo ang kwintas ko!" Galit pa rin siya nitong lalong sinabunutan. Noon dumating ang ina nitong galit na galit at pinagtulungan siya. "Lumayas ka na dito! Wala kang kwentang magnanakaw!" Sigaw ng babae kahit na wala naman itong pruweba. Ang kanyang biyanan naman, pinagsasasampal siya. Galit na galit din ito. Halos hindi siya makagulapay ng tantanan ng dalawa. Wala naman talagang makuhang kwintas mula sa kanya. Nakahiga lang siya sa semento habang umiiyak. Huwag kang magsusumbong kay Bobby, kundi mananagot ka sa akin." Sinipa pa siya ng biyanan sa tagiliran na ikinaigik ni Sari tsaka siya nito iniwan. Naiwan siyang nanggigilid ang kanyang mga luha at pilit na tumayo. Magulong-magulo ang buhok niya. Inutusan pa siya ng biyanan na magluto ng hapunan kahit na halos hindi siya makakilos.
Wala na kasing natirang katulong sa bahay na iyon. Ngayon niya napagtanto na bago siya pinakasalan ni Bobby, nakaplano ng kanyang biyenan na pasakitan siya dahil hindi naman siya nito gusto. Ni hindi siya nagpahalata kay Bobby pag dumadating ito galing opisina sa ginawa ng mag-ina sa kanya. Habang kumakain kasi sila, nagbabanta ang mga titig ni na Amber at ng ina nitong si Amy na para bang sinasabi sa kanya na wag siyang magkakamaling magsalita. Nag-hire na ako ng katulong, ma'am. Bukas na ang dating niya. Ayoko namang mahirapan ng asawa ko dito. Dinig niyang sabi ni Bobby sa ina. Nakikita naman kasi ni Bobby kung gaano siya kahirap. Naku anak, hindi na natin kailangan yon. Alam mo kasi, si Sari na mismong nagpresenta na siya na ang gagawa lahat dito sa loob ng bahay dahil wala naman siyang trabaho. Kaya nga gustong-gusto ko yung asawa mo dahil napakabait niya talaga. Nakangiting sabi ng kanyang biyenan. Daman niyang palihim siyang sinipa sa ilalim ng mesa para sumang-ayon sa sinabi nito pero hindi siya umimik. Ma'am, hindi naman natatama yun. Hindi ko pinakasalan si Sari para lamang alilain dito sa loob ng bahay. Hinawakan pa ni Bobby ang kanyang palad at pinisil. Napairap ang ginang at tumingin sa kanya. Pagkuway plastic nang umiti. Sa bagay tama ka anak. O sige ikaw nang bahala. Mahinang sabi nito na hindi na muling nagsalita pa. Hanggang sa natapos silang maghapunan. Si Amber, tahimik lang din na tila anghel na napakabait. Suot na nito ngayon ang kwintas na hinahanap kanina. Pero hanggang ngayon, dama pa niya ang sakit ng sampalat sa bunot sa kanya ng dalawa kanina. Matapos niyang magligpit sa kusina, tumuloy na siya sa kanilang silid ni Bobby. Ramdam niyang masama ang kanyang pakiramdam at gustong magpahinga. Pero naglalambing si Bobby na siya'y niyakap. Napaaray siya nang naipit ang nabugbog niyang katawan. Di pa nga siya nakaka-recover sa pagkahulog. Sinaktan na naman siya ng mag-ina kanina. May problema ba? Takang tanong nitong hinaplo siya at lumuwag ang pagkakayapos sa kanya. Umiling naman siya. Masuyo siyang iniharap ni Bobby at tinitigan. Napansin nito ang iilang galos sa kanyang braso. Alam kong napagod ka sa mga gawain dito, love. Don't worry bukas. Darating na si Manang Luz. Hindi na ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho dito. Pasensya ka na, Sari. Tumangulang siya kahit na ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niya ring umiyak pero hindi pwede dahil mahahalata nito yun. Pagkuway humiga na. Hindi na nga namalayang nakatulog na siya sa sakit ng kanyang katawan. Ngayon lamang siya naging komportable dahil dama niya ang mainit na yakap ng asawa. Lumipas pa ang 1 linggo, dumating si Manang Luz kasama ang anak nitong si Isagani na siyang personal driver daw ng kanyang biyenan. Sari, dalihin mo si Isagani at Manang Luz sa magiging kwarto nila sa likod ng bahay. Utos na parang katulong sa kanya ng biyenan. Tumango siya at nagpatiuna sa dalawa. Nahuli pa si Manang Luz dahil kinausap pa ito ng kanyang biyenan. Sa likod ng malaking bahay, may 2 kwarto. Itinuro niya kay Isagani ang isa at ang kabila naman ay ang magiging silid ng ina nito. Siya na rin ang nagbukas ng kwarto. Malinis naman yon dahil wala pang 1 buwan na tinirahan ng dating driver ng kanyang biyenan. Pumasok ka na Isagani. Utos niya rito. Salamat ma'am. Alanganin itong tumingin sa kanya at siya naman mabilis na tumalikod. Nakasalubong niya si Manang Luz na tinawaan siya at nginitian. Bihira sa opisina ang kanyang biyenan at talagang binabantayan siya sa loob ng malaking bahay. Ganun man, araw-araw itong pumupunta ng opisina ng ilang oras lang. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo nito sa kanya na madalas ay galit sa tuwing wala ang kanyang asawa. Pero binabaliwala niya na lamang. Bagaman may katuwang na siya sa gawaing bahay, tumutulong pa rin si Sari sa loob ng bahay dahil nga hindi siya pwedeng maging senyorita. Kapag kaharap nila si Manang Luz at ang kanyang asawa, maayos ang trato nito sa kanya. Pero kapag sila lang dalawa, tumatayo ang sungay nito. Bobby, pwede bang bantayan mong maigi ang asawa mo? Dahil nakita ko silang dalawa ni Isagani na nag-uusap sa likod ng bahay. Isang araw ay wika ni Amy sa anak habang nasa opisina ang dalawa. Isa iyon sa plano ni Amy na pag-awayin ng mag-asawa at gamitin si Isagani. Napatingin naman si Bobby sa ina. Anong ibig niyo hong sabihin, ma'am? Ano pa? Di ang asawa mo makatipa sa higad. Habang wala ka, pumupunta sa likod bahay dahil nandoon si Isagani. Malay ko ba kung anong pinag-uusapan nilang dalawa?
at pumapasok pa sa loob ng kwarto. Ulit pa ni Amy. Kung hindi niya mapapaalis si Sari, hihintay na lang na si Bobby na mismo ang magpalaya sa asawa nito. Sinasabi mo bang masamang babae ang asawa ko? Galit na tanong ni Bobby. Aba natural, ikaw nagtatrabaho maghapon, samantalang yung asawa mong walang ibang ginawa kundi mag-shopping, magpaganda at mag-feeling senyorita sa bahay. Inis na sabi ni Amy. Ma'am, huwag niyo pong pagbibintangan ng asawa ko dahil hindi niya magagawa yun. May diin ang boses ni Bobby. Nagkibit balikat lamang ang ginang. Ikaw ang bahala, Bobby. Huwag mo lang kalimutan na una kitang pinangaralan na hindi si Sari ang nababagay sa'yo kundi si Jenny. Ang sabi nitong nakairap. Napaisip naman si Bobby bago niligpit ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa at umuwi na ng bahay na may pagdududa. Nasa loob ng kwarto si Sari nang dumating si Bobby. Wala rin naman ang driver ng kanyang ina na si Isagani dahil kasama nito yun. Maaga kaya yata ngayon, Bobby? Takang tanong ni Sari. Natutuwa siya sa pagdating ng asawa. Agad na yumakap at humalik sa pisngi. Naisip kong kumain tayo sa labas, love. Palusot ni Bobby. Pero ang totoo, kinabahan siya sa sinabi ng kanyang ina. Pinagdududahan niya ang kanyang asawa. Hindi niya naisip kung gaano ito kamahal. Talaga? Nagningning ang mga mata ng asawa at agad na gumayak. Nakalaunan, masayang umalis ang dalawa. Para kay Sari, gagawin niya ang lahat ng pagtitiis para sa lalaking mahal. Kung ano man ang pinagdadaanan niyang kalbaryo ngayon sa kamay ng biyanan. Alam niyang pagsubok lamang yun sa pagsasama nila ng mag-asawa at dasal niyang malagpasan nila yun. Donya Amy, bakit tayo huminto dito? Takang tanong ni Isagani sa ginang nang huminto sila sa isang restaurant. May pag-uusapan tayo. Alam kong pangarap mong makapag-aral ng kolehiyo. Makatapos at magkaroon ng magandang trabaho. Seryosong sabi ni Amy sa lalaki. Papasok pa lang sila noon sa loob ng restaurant. Masamang nakikinig lamang si Isagani. Totoong pangarap niyang makatapos, lalo na nang makilala ang anak nitong si Amber at mapagtanto na langit at lupa lamang ang agwat ng kanilang pamumuhay. Nalawat per sight kasi si Isagani sa babae. Pero alam niyang hindi sila nababagay dahil mahirap lamang sila at kung ano man ang offer ng don niya, gagawin niya para kay Amber. Ang plano ng matanda, sirain ang relasyon ng mag-asawa gamit si Isagani. Alam niyang mabilis itong pakagatin sa pera dahil isa itong hampas lupa. Nag-order ng masarap na pagkain ng don niya at binusog si Isagani. May pag-uutos ako sa iyo kapalit ng katuparan ng mga pangarap mo, Isagani. Pagkatapos kumain, ay sabi ng don niya. Ano ho yun, ma'am? Tanong ng lalaki at seryosong tumitig dito. Ang gusto ko, sirain mo ang magandang relasyon ni Sari at ng anak ko. Gumawa ka ng paraan sa selos ni Bobby. Huwag mo nga alalahanin ng anak ko dahil hawak ko siya sa leeg. Napakunot noon naman si Isagani. Ma'am, alam niyo po ba ang sinasabi ninyo? Alam ko at binabalaan kita, Isagani. Walang ibang makakaalam nito. Kapag nagawa mo silang paghiwalayin, ako nang bahala sa inyong mag-ina. Sagot ko ng pag-aaral mo. Maging trabaho pag makagraduate ka. Matiim na sabi ng ginang. Matagal na hindi nakapagsalita si Isagani na tila ba nag-iisip. Nang kalaunan ay nagsalita. Bukod sa pangako ninyong pera at edukasyon, may isa pa ho akong kahilingan bago ko hugawin ang pinagagawa niyo sa akin. Ano yon? Sige, sabihin mo. Basta ang usapan natin ay usapan. Nakangiti pang sabi ni Donya Amy sa mabait na boses. Papayagan niyo po akong ligawan si Amber, ang inyong anak. Natawa bigla si Amy sa sinabi ni Isagani. Napaka-ambisyoso nito. Ang anak niya, nararapat para sa isang lalaking katulad nilang nagtatain ng salapi. Kung si Sari nga na nakapag-aral at nakagraduate ng kolehiyo, hindi pumasa sa kanyang standard, ito pa kayang taga-bundok? Walang pinag-aralan at mas mahirap pa sa daga. Mabuting at magandang lalaki ito kahit papaano. Pag nabihisan, nagmumukhang tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Donya kay Isagani. Mahal ko po ang anak niyo. Sana kapag nagawa ko ang ipagagawa ninyo. Hayaan niyo ako ligawan sa Senyorita Amber. Pakiusap ni Isagani. Napairap sa hangin ng ginang pero pumayag naman ito. Malayo namang magustuhan ito ng anak niya.
At kapag nagtagumpay itong paghiwalayin sina Sari at Bobby, madali na lang din para sa kanyang idispatcha ang lalaki. Ang mahalaga ngayon, magamit niya ito. O sige, basta ang gusto ko, trabahuhin mo ng maayos ang pinagagawa ko sa lalong madaling panahon. Salamat ma'am, maraming salamat. Makakaasa kayong gagawin ko ang lahat para kay Amber. Matapos makapag-usap at magkasundo ang dalawa, umuwi na ang mga ito. Habang sina Bobby at Sari, kumain lang sa restaurant at ipinag-shopping ni Bobby ang asawa. Binilhan si Sari ng mga mamahaling damit, alahas at bagong cellphone. Nasisiyahan kasi si Bobby sa tuwing makikitang nakangiti ang kanyang asawa sa maliit na bagay na naipagkakaloob niya dito. Pero sa isip ni Sari, hindi niya iyon kailangan. Hindi lamang matanggihan ng asawa, lalo na kung kagustuhan ito yun. Sa tuwing bibilhin o reregaluhan siya nito ng mamahaling gamit, ay itinatago niya lamang. Bobby, may sasabihin sana ako sa'yo, pero wag mong mamasamain ha. Pauwi na sila nang basagi ni Sari ang kanilang katahimikan. Napasulyap ito sa kanyang gawi. Sure, sige sabihin mo. Nakangiti pa si Bobby. Lumipat na lang kaya tayo ng bahay, kung okay lang sa'yo. Anya sa mahinang boses. Plano ko naman talaga to, love. Pero dahil ayaw ni ma'am, total nga malaki naman ang bahay. Isa pa hindi siya sanay na malayo kaming magkapatid. Lalo na ngayong wala si dad. Kaya okay lang ba kung dito na muna tayo sa mansyon? Sabihin mo sa akin kapag may problema, okay? Wala na siyang nagawa pa. Tanging pagtango na lang ang nagawa niya. Pagdating sa bahay, nakita ni Sari na halos kasabay nilang dumating ang ginang kasama ang driver nitong si Isagani. Masama ang tinging ipinukol nito sa kanya habang kinukuha ni Bobby ang mga paper bag na may lamang pinamili para sa kanya, na tila ba sinasabing inubos na naman niya ang pera ng anak nito. Good evening, Mommy. Bitbit ang ilang paper bag na nilapitan ni Bobby ang ina at humalik dito. Siya naman ay bumati lamang. Sa totoo lang kasi, kahit makipagplastikan sa ginang, hindi niya magawa. Makahulog ang tinapunan ng tingin ni Doña Aimee si Isagani na nagpapahiwatig na dapat may gawin ito. Kumilos ang lalaki at lumapit kay Bobby. Sir, ako na pong magdadala niyan sa kwarto ninyo. Tukoy ni Isagani sa dala nitong mga paper bag. Huwag na Isagani, ako nang bahala. Salo ni Bobby pero naging mapilit ang lalaki. Ang ginang naman, inakbayan ng anak at sinabing may pag-uusapan sila sa mini office, kaya napilitan si Bobby na ibigay ang paper bag kay Isagani at nagpaalam sa asawa na tutungo sa office. Sa hagdan ay inaalalayan pa ni Isagani si Sari na nakita naman ni Bobby sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya ko ng sarili ko, Isagani. Hindi mo na ako kailangan pang hawakan. Pumiksi si Sari at iniwas ang braso kay Isagani. Wala naman pong mali siya, Ma'am Sari. Iginagalang ko po kayo bilang asawa ni Sir Bobby. Saad naman ng nakangiting binata. Napapasunod ng tingin si Bobby sa taas nang makitang masyadong malapit si Isagani sa kanyang asawa. Nag-uusap ang dalawa at tila may laman o kahulugan ng bawat titig nito kay Sari. Maganda ang asawa niya. Kahit nga sa mall ay may napapalingon sa kanyang asawa. Napangiti naman si Doña Aimee sa nakikitang reaksyon sa mga mata ng anak. Tila kasi nagsiselos ito. Nakikinig-kinita niyang magtatagumpay siya. Hindi naman na hinayaan ni Sari na makapasok si Isagani sa loob ng kanilang kwarto at kinuha na ang mga dala nitong plastik. Salamat Isagani pero huwag ka nang pumasok sa loob. Ang plano ni Isagani, maging malapit sa kanya si Sari. Yun bang mawala ang pagkaalangan nito? Kukunin niya ang tiwala ng babae tsaka gagawin ang ipinag-uutos ni Donya kapalit ni Amber. Sige ma'am, salamat. Sabi naman ni Isagani at ibinigay na ang dala niyang paper bag at mga plastic bag. Pagbaba ng hagdan ni Isagani, nakasalubong niya si Amber. Binati ito ng binata. Isagani, busy ka ba? Pwede mo ba akong ipag-drive? Pakiusap naman ni Amber. Nakangiti sa gwapong binata. Walang problema, senyorita. Pero nagpaalam na ba kayo kay Doña Aimee? Alanganing tanong ni Isagani. Medyo ilang sa maganda at mestisang amo. Napakaganda talaga nito at nabibighani siya rito. Huwag kang mag-alala. Driver ka naman dito, di ba? Kaya pwede ako magpahatid sa'yo. Wait mo na lang ako sa kotse. Magbibihis lang ako. Wala nang nagawa pa si Isagani
na tumalikod na lang at nagtungo sa labas kung nasaan ang kotse. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa patungong trabaho, napansin ni Sari na halos kadarating lamang na Isagani at Amber sakay ang kotse. Wala naman siyang pakialam sa dalawa kaya mistula siyang walang nakita. Binati pa nga siya ni Isagani. Tumuloy ito sa kwarto sa likod at naligo dahil alam niyang maya-maya lang aalis na ang ginang. Subalit hindi naman umalis sa umagang yun. Bagkus ay walang ginawa kundi utusan siyang maglinis dahil sa araw na yun may darating daw itong mga bisita at abala naman si Manang sa kusina dahil sa napakaraming ipinaluto ng Donya. Dinig niyang kasosyo sa negosyo nito ang parating na bisita mamayang gabi. Kaya naman, akala mo'y may fiesta sa bahay. Pagkatapos na nakakapagod na paglilinis, inutusan naman siya nitong tumulong sa komedor. Late na nga silang nakakain ni Manang Luz ng tanghalian. "Ma'am, ako nang bahala dito pagkatapos ninyong magtanghalian. Magpahinga na kayo," sabi sa kanya ni Manang Luz habang sila ay kumakain. Nauna nang kumain ng Donya at si Amber kanina. Dahil saglit na umalis ang dalawa. "Manang, hindi po pwede. Baka hindi nyo matapos." "Nagtataka lang ako kung bakit katulong kang tratuhin ni Donya Aimee, samantalang ikaw ang asawa ni Sir Bobby. Alam ba ito ng asawa mo, ma'am?" Bumigat ang kanyang pakiramdam sa narinig. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng ginagawa ni Donya Aimee sa kanya. "Ang totoo niyan, Manang, walang alam si Bobby. Mahirap lang kasi ako at hindi niya ako gusto para sa kanyang anak. Ayaw ko nang sabihin kay Bobby dahil alam kong malaking gulo." Malungkot niyang wika. Natigilan ito at naaawang tumingin sa kanya. "Hay, ganun talaga siguro kapag nakakataas. Tingin nila sa kanilang sarili. Diyos na kailangang tingalain. Hindi nila alam na ang perang walang silbi kapag Diyos na ang humatol." Wika ng makahulugan ni Manang. Hindi siya nakakibo. Nasaktan siya sa kanyang kapalaran. Anak siya ng mahirap na dapat na para lang din sa mahirap. Yun ang matagal nang sumampal sa kanya. "Basta, ito lang ang maipapayo ko sa iyo, ma'am. Sabihin mo kay Sir Bobby lahat ng pang-aapi sa iyo ng kanyang ina. Dahil wala kang ibang kakampi dito kundi siya lang din." Panapos nitong sabi dahil pagkatapos noon, naging abala na naman sila. Pasado 6:00 dumating ang mag-asawang Alcantara at kasama ang dalagang anak nitong si Jenny. Na sa kanyang pagkakaalam, ito ang babaeng gusto ng kanyang biyanan para kay Bobby. Nakadama siya ng panliliit sa sarili, lalo't hindi man lang siya nakapag-ayos. Napakaganda pa naman ng dalagang anak ng mga Alcantara. Sa dinner ng mga ito, hindi siya hinayaan ng ginang na sumalo. Nakakahiya nga daw at hindi siya pwedeng humarap sa mga ito. Bago pa man kasi dumating ang pamilyang Alcantara, binalaan na siya ng ginang. "Ano bang masama kung imbitahan ko sila, Bobby? Nag-enjoy nga kayo ni Jenny sa pagkukwentuhan. Wala ka bang napapansin? Mas bagay kayo kumpara sa babaeng pinakasalan mo. Pasensya na, anak, pero tingnan mo naman yung asawa mo. Malayong malayo sa anak ng mag-asawang Alcantara. Pwede mong i-display. Pero si Sari, paliguan mo man ng pabango. Nangangalisaw-saw pa rin ang pinagmulang pamilya." Sumisigaw si Donya Aimee at galit na galit ito. Wala na noon ang mga bisita at nakaalis na. "Kung ganun, lumabas din ang katotohanan, ma'am. Pues wala na kayo magagawa at mahal ko si Sari. At siya ang babaeng pinakasalan ko." Halos madurog ang puso ni Sari sa naririnig na sagutan ng dalawa. Nanlulumo siyang napasandal sa pintuan ng kanilang silid ni Bobby at dinama ang luhang naglandas sa kanyang pisngi. Maraming pagkakataon na sinikap ni Sari na maging maayos ang relasyon niya sa biyanan. Sinunod lahat ng pinag-uutos nito. Tinanggap ang masasakit na salita hanggang sa nasagad na ang kanyang pasensya. Araw ng Lunes matapos siyang mamalengke, labis nitong ikinagalit na natagalan siya. Pinagbintangan pa nga siyang nagliwaliw para makaiwas sa maraming gawaing bahay. "Pasensya na ho, madami kasing tao sa palengke. Hindi ko naman kasalanan kung bakit ang dami-dami ninyong pinabili sa akin." Kahit papaano'y nagtimpi siya kahit na gustong magtaas ng boses. Pinagmamadali siya nito dahil may naiwan pa siyang mga labahin at plantsahin. "Ah, ganun. Sumasagot ka sa akin. Palamunin ka lang ditong babae ka, ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako." Galit na sabi ng ginang. Pagkatapos ay sinabunutan siya matapos sampalin. Naubos ang kanyang pasensya at gumanti dito.
Ilang buwan na siyang nagtitiis sa mga masasakit na mga salita nito kaya napuno na siya. Nagdilim ang kanyang paningin at bumalik sa kanyang alaala ang masama nitong ginawa sa kanya noong inuhulog siya nito sa hagdanan. Sa matinding galit at pagtitiis ni Sari, walang pag-aalinlangang sinabunutan niya rin ang kanyang biyenan at katulad ng ginawa nito sa kanya noon, kinaladkad niya ito patungong hagdan at para siyang sinapian ng masamang espiritu at inuhulog niya rin ito sa hagdanan. Wala itong kalaban-laban sa kanya na napakalakas niya. Nang maihulog sa hagdan ng ginang, tulala lamang siyang tinitingnan ng paggulong-gulong nitong katawan pababa. Wala siyang pagsisising nararamdaman sa kanyang sarili. "Mami!" Binulabog siya ng malakas at natatarantang sigaw ni Amber na pumuno sa loob ng kabahayan. At dahil sa malakas na sigaw ni Amber, pati si Manang Luz at Isagani napatakbo palapit sa kanila. Una niyang nakita ay ang reaksyon ni Manang habang nakatingin sa kanyang gawi sa dulo ng hagdan. Nakatingin lang siya sa mga itong tulala at blanko ang reaksyon sa kanyang muka. "Ano pang iniintay mo? Ihanda mo ang kotse, Isagani. Dalhin natin si Mami sa hospital." Sigaw ni Amber sa driver nitong natulala pagkakita sa nakahandusay at walang malay na matanda. Tsaka pa kumilos ang lalaki. Binuhat ang kanyang biyenan upang dalhin sa kotse. Habang mabilis na tumatakbo ang kotse patungong hospital, umiiyak na tinawagan ni Amber ang kanyang kapatid. "Kuya, si Mami, papunta kami sa hospital ngayon. Inuhulog siya ng asawa mo sa hagdan. Wala siyang mahalin ngayon. Pwede bang pumunta ka?" Umiiyak na sabi ni Amber. Napatayo si Bobby sa kanyang kinauupuan sa kabiglaan. "Ano?" Pumalaho lamang si Amber sa kabilang linya. "Saang hospital?" Agad na tanong ni Bobby at nang sabihin nito kung saang hospital, ay agad siyang nagbilin sa kanyang sekretarya na ikansila lahat ng kanyang meeting sa araw na iyon. Mabilis na tinungo ang kotse at pinaharurot. Samantala, walang imik si Sari na inalalayang umupo ni Manang. Sa magiging reaksyon siya ni Bobby nag-aalala. Nasisiguro niyang papanigan nito ang pamilya laban sa kanya. Jack na mas paniniwalaan nito ang sariling ina at kapatid. Ganun man, nakahanda siya sa magiging desisyon nito. Lahat ng pinagdaanan niya sa bahay na yon, hindi na nito kailangan pang malaman. Masaya siyang lilisanin ng madilim na tahanang yon kung hindi siya pakikinggan at paniniwalaan ni Bobby. "Inumin mo to." Narinig ni Sari na sabi ni Manang Luz. Sila lamang ang naiwan sa bahay. Kumilos siya at kinuha ang isang basong tubig at nilagok. Kahit papaano, nabawasan ng tila, namibigat niyang dibdib. "Sumusobra na siya, Manang. Lahat ng gawin ko dito sa bahay na mali. Basura niya akong ituring, kaya ibinalik ko sa kanyang ginawa niya sa akin." Mahinang saad ni Sari na ang tinutukoy ay ang kanyang biyanan. "Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo, Sari. Dapat sa simula pa lang sinabi mo na kay Sir Bobby ang masamang trato ng kanyang ina sa'yo. Para sakali man, mas panigan ka niya." Tiningnan niya lang ang babae pero hindi nagsalita. "Kung maaari sana, Manang, hayaan niyo na lang ako magsabi kay Bobby sa nangyari. Ako na lang magpapaliwanag sa kanya. Tama lang nakausapin mo't sabihin ang lahat kay Bobby. At sana nga maunawaan ka niya." Pagkatapos nun, balik trabaho na si Manang habang si Sari, tahimik na nakaupo, hawak pa rin ang basong walang laman. Hindi naman malala ang naging kondisyon ni Doña Aimee, maliban sa mga galos. May sugat din ito sa ulo pero hindi naman ganoon kalala. Subalit binayaran nito ang medical record ng ginang upang paniwalain si Bobby na malala ang kanyang naging kondisyon sa pagkakahulog sa hagdan na kagagawa ni Sari para kasuklaman ito ni Bobby. Sinabing may nabali itong buto sa paa kaya hindi ito makakalakad ng halos 6 na buwan at mananatili sa wheelchair. Pinangatawan na ng ginang ang kanyang kadramahan. Iyak ng iyak si Amber at labis na pagkasuklamang naramdaman ito para sa asawa ng kapatid. "Yan ba ang babaeng napili mong pakasalan? Halos patayin niya si Mami. Hindi ko siya matatanggap sa loob ng pamamahay natin, kuya. Palayasin mo siya. Ayoko nang makita pang pagmumukha niya." Galit na sabi ni Amber habang umiiyak. Marahang naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao sa hindi maipaliwanag na nararamdaman sa ngayon. Alam niyang sa sarili na hindi kayang gawin ni Sari ang bagay na yun. Pero nasa harapan niya ang katotohanan. Walang malay ang kanyang ina, hindi makalakad at maraming aparato ang nakakabit sa katawan nito.
Hindi umuwi maghapon ng lalaki sa bahay. Ayaw niyang makita si Sari. Baka anong masabi niya rito, lalo at galit na galit siya. Si Amber ang umuwi na agad hinanap si Sari. Ang kapal ng mukha mo manatili pa rito pagkatapos mong ihulog sa hagdan ng mami ko. Umalis ka rito. Lumayas ka. Ayoko nang makita ka pang babae ka. Gigil na sinunggaban ng sabunot ni Amber si Sari. Pero sinalubong ito ng malakas na sampal ni Sari sa muka. Sa lakas nun ay gumewang si Amber at sapo ang namanhid na pisngi. Ginawa ko lang ang ginawa sa akin ng mami mo. Alam niyo pareho kung sinong may kasalanan. Lumagay man kayo sa lugar ko, ganon din ang gagawin niyo. Naubos na ang pasensya ko sa inyong magina. Ano mang gawin niyo sa akin, ibabalik ko sa inyong dalawa. Mahina't puno ng hinanakit na sabi ni Sari, habang si Amber nanlalaki ang mga mata. Simula noon, hindi na kinakausap ni Amber si Sari. Lalo't alam nitong oras na sinaktan pa siyang muli, lalabanan niya ang babae. Ganun man patuloy nitong pinararamdam kung sino siya. Madalas ay masama siyang tinitingnan. Kapag nagkakasalubong naman sila, agad siyang iniiwasan. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses pa lang umuwi si Bobby at hindi pa siya nito kinakausap. Maaring sa office hindi kaya sa hospital ito nagpapalipas ng gabi. Sa pagkakaalam niya, nabalian ng buto ang kanyang biyanan sa binti, kaya naman hindi pa ito makauwi ng bahay. At alam niya ang rason, ang pagkahulog nito sa hagdan. Bobby, pwede ba tayong mag-usap? Sa araw na yon, umuwi si Bobby, naligo, nagbihis, at akma na namang aalis na ni Sulyap hindi man lang siya tinapunan, kaya naman siya na mismo ang kumausap sa kanyang asawa. Tungkol saan? Kasalukuyan itong nasa hagdan ng kanyang maabutan. Huminto ito pero hindi nag-abala para lingunin siya. Galit ka ba sa akin? May hinampo niyang tanong. Bumuntong hininga muna ito bago siya nilingon. Nakita niya ang galit nito sa mga matang ipinukol sa kanya. Alam mong nasa hospital si Mami, di ba? At dahil yun sa ginawa mo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, Sari, anong kasalanan ni Mami para gawin mo sa kanya to? Dahil nararamdaman kong matindi ang galit mo sa kanya. Kasi ni minsan hindi mo siya dinalaw man lang sa hospital. Ni minsan sa tuwing umuwi ako dito hindi mo man lang siya kamustahin. Ayokong isipin na kaya mong gawin to, Sari, pero ang hirap paniwalaan. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Bobby sa mababang boses. Siyang unang gumawa sa akin nun. Inihulog niya ako sa hagdan pero sinabi niyang disgrasya ang nangyari sa akin. Tugon niya. Kaya ba inihulog mo din siya? Hindi ka na naawa, Sari, matanda na si Mami. Hindi mo man lang ba inisip kung anong magiging damdamin ko? Sana kung may problema ka kay Mami, sabihin mo sa akin. At ako na sanang bahala. Pero pagkatapos ng ginawa mong to, hindi ko alam kung kaya pa ba kitang patawarin dahil namumuhi ako sa'yo. Kaya sana bago pa tayo magkasakitan, maghiwalay muna tayo. Umalis ka muna, Sari, dahil uuwi na si Mami bukas. Ayaw kanyang makita dito sa bahay. Mahabang wika nito, hindi pakiusap kundi utos. Natigilan siya saglit, hindi nakapagsalita. Dama niya ang kirot sa puso, kahit na inaasahan niyang mangyayari naman ito. Gusto mo kong paalisin? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ilang beses kong pinagpasensyahan ng mami mo? Tiniis ko lahat ng masasakit na salita niya, ang pangalipusta niya sa akin. May hinanakit niyang saad sa asawa na nagbabaka sakaling magbabago pa ang pasya nito. Kahit pa, Sari, hindi mo dapat sinaktan ng mami ko. Siya na lang nag-iisang magulang ko. Wala na si Dad. Paano kung pati siya nawala? Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatay din kita. Ngayon kung hindi mo matanggap ang ina ko, makakaalis ka na. Ayoko nang makita ka pa bukas pag uwi ni Mami dito. Mataas ang boses nitong saad na sa unang pagkakataon niyang narinig mula sa lalaki. Dinukot nito ang wallet sa bulsa, pagkatapos may kinuha bago inilagay sa kanyang kamay ang isang gold card at walang paalam na tumalikod. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha na sinundan ito ng tingin palabas ng bahay. Hindi na malaya ni Sari kung ilang oras siyang nakatayo sa may hagdan kahit na alam niya sa sariling kanina pa nakaalis si Bobby. Nasasaktan siyang mas pinili nito ang pamilya kaysa sa kanya. Ang mahirap lang, hindi siya nito pinaniwalaan. Kumilos siya at tinungo ang kanilang kwartong mag-asawa. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit na walang itinira. Wala rin naman na siyang balak na bumalik pa sa lugar na yon. Habang nag-iimpake, kay bigat ng kanyang pakiramdam. Sobrang lungkot niyang hindi maipaliwanag.
Hindi ito ang inaasahan niyang kapalaran. Kahit na mahirap lamang sila, kontento siya sa kung anong meron sila. Pero nang dumating sa buhay niya si Bobby, tsaka siya nangarap ng mataas hindi para sa pamilya, kundi para sa mahal niya. Tila ba kasi napakahirap nitong abutin. Matapos mag-impake, malaya siyang nakaalis dahil mag-isa lang siya sa bahay na iyon. Nasa palengke si Manang at si Isagani naman ipinag-drive si Amber kanina. Bago nagpara ng taxi, nilingon niya ang bahay na nagsilbing tahanan niya ng ilang buwan. Masakit na lisanin niya iyon na walang kasiguraduhan kung magkikita pa ba silang dalawang mag-asawa. Pagdating ni Manang Luz mula sa palengke, ay natataranta ang ginang na hindi makita si Sari sa buong bahay. Agad nitong kinontak si Bobby upang ibalitang wala si Sari, pero ang sagot ni Bobby, ito mismo ang nagpaalis kay Sari. Nang marinig naman iyon ni Amy na nasa tabi lamang ni Bobby, tuwang-tuwa ito. Sa wakas, wala na ang babaeng ayaw niya para sa kanyang anak. Ngayon, pakikilusin niya na si Jenny. Gusto niyang maikasalang dalawa sa lalong madaling panahon. Nanlulumo naman si Manang sa narinig mula kay Bobby. Tiningnan nga nito ang kwarto ng mag-asawa upang makasiguro kung nandoon pa ang gamit ni Sari, ngunit ni isa ay wala na. Dahil sa mga sandaling yun, nasa harapan na ng bahay nila si Sari. Kabababa niya lang ng taxi. Ay mare, si Sari nandito, dala ang mga gamit niya. Bago pa man magawang kumatok sa bakal na gate ng kanilang bahay, naisigaw na iyon ng kanyang ninang Zoraida na kapitbahay lang nila. Malalaki ang naging hakbang nito palapit sa kanya. Saktong bumukas ang pinto at nagtatakang muka ng kanyang ina ang bumungad sa kanya. Tiningnan muna siya bago naglandas ang titig nito sa kanyang mga dala. Hindi niya na kailangan magsalita kung anong problema dahil umiiyak na siya sa pagkakataong yun. Pinagtulungan ng kanyang ninang Zoraida at ng ina na ipasok sa loob ang kanyang mga gamit bago siya usisain. Inalalayan pa muna siyang umupo ng ina matapos ilapag sa sala ang kanyang mga dala. Anak, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Umiiyak naman si Sari na isinalaysay ang lahat ng pangyayari kung bakit nakipaghiwalay sa kanya ang asawa. Isang buwan na ang lumipas, simula nang lisanin ni Sari ang bahay ng mga Monteroso. Natuklasan niyang nagdadalang tao siya, kaya pala madalas sa umaga nahihilo ang babae at nagsusuka. Nitong mga nakaraang araw, hindi lamang binibigyang pansin ni Sari ang kanyang nararamdaman hanggang sa napansin ito ng kanyang ina. Buntis ka ba anak? Nakakunot noo habang nakatingin ito sa gawin niya. Kasi simula pa lamang niyang mag-almusal noon nang makaramdam siya ng pagsusuka kaya napatakbo sa lababo. Ewan ko po inay, nitong mga nakaraang araw ko pa ito nararamdaman eh. Mahina niyang usal habang nagpupunas ng bibig. Bakit hindi kayo magpa-check up nang masiguro ninyo kung ano yan? Sabad ng kanyang ama. Sige mamaya pupunta tayo sa doktor anak. Ihahatid ko lang sa palengke itong mga kakanin at pababantayan ko na muna kay Rosing. Tugon naman ng kanyang ina at ipinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Malungkot niyang tiningnan ng kanyang mga magulang. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin sa construction ng kanyang ama at nagtitinda pa rin ng kakanin ng kanyang ina. Kung siguro hindi niya nakilala si Bobby, baka kahit paano, natulungan muna niya ang mga magulang. Hindi siya papayag na maging talunan na lang. Pagbabayaran ng kanyang asawa ang pagtalikod nito sa kanya. Sinira ng mga ito ang buhay niya lalo na si Bobby. Nananahimik lang siya sa isang tabi nang dumating ito sa buhay niya. Nangakong mamahalin at aalagaan, pero sa huli, ito lang ang gagawin sa kanya. Awang-awa siya sa kanyang mga magulang na hindi natupad ang mga pangarap para dito. Walang magawa ang dalawa, kundi tanggapin siyang muli. Ang sabi lamang ng kanyang ama, nakalimutan na lang si Bobby at ang ginawa sa kanya ng mag-inang Amber at Amy. Sa tingin ba nito papayag siyang basta ganoon na lang? Sinaktan siya ng mga ito kaya ganoon din ang kanyang gagawin sa pamilyang Monteroso. Matapos ang ilang test ng doktor, ay nakumpirma ni Sari na buntis nga siya at magdadalawang buwan nang hindi lang niya namamalayan. Sa sobrang saya ng kanyang magulang na magkakaapo na ang mga ito, nagawa pang magpapansit ng kanyang ina. Tuwang-tuwa namang inimbitahan ng kanyang ama ang mga kakilala. Nagdiwang ang mga ito, habang siya iniisip kung papaanong magsisimula ngayon bilang single mom.
At dahil hindi siya pwedeng mag-apply ng trabaho, tinulungan na muna ang kanyang ina sa pagtitinda ng mga kakanin. Ang plano tsaka siya maghahanap ng trabaho kapag nakapanganak siya. Habang sa mansyon ng mga Monteroso, naging matahimik na para bang walang nangyari. Labis na ikinatuwa ni Doña Aimee ang pagpapalayas ng kanyang anak kay Sari, kaya naman naging madalas ang pag-imbita nito kay Jenny. Kaya sa hapong yun, nadatna ni Bobby ang dalaga sa mansyon. "Ma'am, anong ginagawa ni Jenny dito?" tanong ni Bobby. "Bobby, naisip ko lang total hiwalay na kayo ng babaeng hampas lupang yun. Gusto ko'y si Jenny ang pakasalan mo. Nakita mo naman ang kaibahan ng dalawa. Malayong malayo sa asawa mong bastos at walang modo." Inis na sabi ng Donya, lalo na kapag naaalala ang ginawa sa kanya ni Sari. "Ma'am, kasal kami ni Sari. Mag-asawa pa rin kami't hindi ko pwedeng magpakasal sa iba." Tugon naman ni Bobby. Ngumiti lamang ang ginang dahil nag-file na ito ng annulment ng dalawa para tuluyan na itong magkahiwalay. "Huwag mo nang alalahanin pa yun, iho. Ako nang bahala sa divorce paper ninyo ng babaeng impakta. Ang mabuti pa, puntahan mo na si Jenny. Ayokong mag-intay siya sa'yo ng matagal. Nakakahiya, anak." Tsaka nito ipinagtulakan ang kanyang anak sa babae. Nailing naman si Bobby, pero dahil nais nitong mapasaya ang kanyang ina, ginawa na lamang ni Bobby ang kagustuhan nito. Pilit kinalimutan niya si Sari dahil ayaw niyang ma-stress ang kanyang ina. Lalo na't nananatili pa rin ito sa wheelchair magpahanggang ngayon. Tinungo niya si Jenny sa salat nakipagkwentuhan. Hanggang nasundan ng nasundan, hanggang sa nagkapalagay na ng loob ang dalawa at naging madalas na ang kanilang paglabas-labas upang mag-dinner. Kaya naman, masayang-masaya ang Donya. Habang walang kamalay-malay ang Donya na nagkakamabutihan na ang isa pang anak nito na si Amber at ang driver na si Isagani. Sa madalas na pagkakasama ng dalawa, ay sinamantala naman ni Isagani ang pagkakataong ligawan ang dalaga. Ang hindi alam ni Isagani na may lihim ding pagtingin ng kanyang amo. Hindi nagtagal, sinagot ito ni Amber na hindi akalaing mamahalin din pala siya ng babaeng mahal niya. Katunayan na 1 buwan nang magkarelasyon ng dalawa. "Amber, kailan natin sasabihin sa ina mo ang tungkol sa atin? Mag-1 buwan na tayo pero hanggang ngayon, hindi pa natin nasasabi sa kanyang tungkol sa atin." Saglit itinabi ni Isagani ang kotse upang makausap ang nobya ukol dito. Napabuntong hininga naman ng dalaga. "Kilala mo naman si Mami, di ba? Nakita mo naman ang ginawa niya kina Kuya at Sari. Pinaghiwalay sila. Gusto mo bang mangyari sa atin yun? Kung pwede sana, ilihim na muna natin to lalo't nag-aaral pa ako." Sabi naman ni Amber. "Pero hanggang kailan pa, Amber? Kilala ko ang ina mo. Lahat gagawin niya para lang manipulahin kayong mga anak niya. Oras na pinaglayo niya tayong dalawa, ilalabas ko ang baho niya." Inis na sabi ni Isagani. Napakunot noon naman si Amber. At the same time kinabahan. Seryosong tao ang nobyo at nararamdaman niyang may kung ano itong nalalaman. "Anong sinasabi mo, Isagani?" "Tsaka mo na malalaman," sabi pa nito. Hawak kasi ni Isagani ang medical record ng ginang na pineke nito. Hindi naman talaga totoong may bali sa buto ang binti nito dahil sa pagkahulog. Alam niya yon dahil siya ang nagdala sa ginang. Bukod doon, may record siya sa pinag-uutos nitong paghiwalay nito sina Bobby at Sari. Oras na gawin ito sa kanila ni Amber yon, ay may kalalagyan nito sa kanya. "Inay, okay lang ba pagkatapos kong mga anak kayo nang mag-aalaga sa anak ko at ako nang bahalang magtrabaho?" Wika ni Sari sa kanyang ina habang kasalukuyan silang kumakain ng hapunan. Inaangkat lang kasi nito ang mga kakaning itinitinda, kaya halos 5 piso lamang ang tinutubo. Kaya pagod lang ang napapala ng matanda. Pero dahil walang choice, patuloy itong nagtitinda. "Anak, wala namang problema sa pag-aalaga. Pero hindi ko na kailangang ihinto ang pagtitinda. Pwede ko namang isama sa pwesto ko ang bata. Mabuti nga't libreng ibinibigay ni Rosing yung pwesto. Aba, sayang naman." Tugon ng kanyang ina. "At isa pa, umaga lang akong nagtitinda." "Sige, pero paglaki ng anak ko, ayoko po kasi kayong mapagod, Inay. Hindi basta-basta ang pag-aalaga ng sanggol." "Mahal, sundin mo na lang ang anak mo para naman na to sa apo natin. Mas malaki ang kikitain ni Sari kung siya ang magtatrabaho." Hindi nakatiis ang kanyang ama na sumabad. Sinang-ayunan niya rin hanggang sa pinagtulungan nila ito.
Mas magaan na kasi ang trabaho ng kanyang ama ngayon dahil ginawa itong timekeeper at bukod pa roon, mas tumaas ang sweldo. Hindi na rin ito hirap katulad ng dati. Ay nako, ano pa bang magagawa ko, pinagtutulungan na ninyo akong dalawa. Nakatawang saad na lang ng kanyang ina na ang ibig sabihin, sumusuko na ito. Salamat inay, naglalambing na lang niyang wika. Nagkatinginan pa silang mag-ama at nagpalitan ng ngiti bago siya nagpasalamat dito. Bagaman laman siya ng usapan sa kanilang lugar na pinakasalan at iniwan dahil hindi nagustuhan ng kanyang matapobreng biyanan, wala siyang dapat ikahiya, kundi ipinagpapasalamat niyang nakaalis na siya sa impyernong bahay ng mga Monteroso. May anak siyang balang araw maipagmamalaki niya. Tagatak ang kanyang pawis habang binabaybay ang kahabaan ng daan patungo sa construction site na pinapasukan ng kanyang ama. Nagdadala siya rito ng kakanin at pinapakyaw iyon ng mga trabahador kaya maaga silang nakakauwi ng kanyang ina. Bitbit niya ang basket na puno ng kakanin. Ang kanyang ina sa araw na iyon, iniwan niya sa bahay dahil naglaba ito ng marurumi nilang damit. May nagmalasakit pang ang tricycle driver sa kanya at nilibre siya ng sakay. Naawa marahil na malaki na ang kanyang tiyan, malaki pa ang basket niyang bitbit. Isa pa, kakilala lamang ito ng kanyang ama sa kanilang lugar. Masakit ang kanyang balakang nang makauwi sa kanila, pero may ngiti sa labi dahil naibenta niya ang lahat ng kakanin. Mabuti naman anak at bukas, mamimili na tayo ng gamit ni baby. Sakto't sumahod ang ama mo ng 4,000. Ayon, ibinigay lahat sa akin. Bago pa magastos, ipamili na natin bukas. Pagdating niya, saktong tapos na ring magsampay ang kanyang ina. Nagluto na ito ng pananghalian nila. Ito naman ang nakatokang maghatid ng tanghalian para sa kanyang ama. Hindi masasabing nakapag-move on na si Sari sa paghihiwalay nila ni Bobby dahil may mga gabing umiiyak pa rin siya sa bigat ng kanyang kalooban. Salamat na lang din na nasa tabi niya ang kanyang mga magulang na talagang mahal siya. Hanggang sa sumapit na nga ang oras ng kanyang panganganak. Baby boy ang kanyang isinilang na pinangalanan niyang Basti. Sa mga oras na yun, hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman niya. Basta naluluha siya bagaman nakangiti. Masayang masaya rin ang kanyang magulang nang makita ang cute niyang baby boy. Abay, napakalaki ng pagkakahawig sa akin itong apo ko. Mabuti na lang at magandang lalaki ako. Kung hindi, baka sabihin nilang hindi ko to apo. At tignan mo naman o, napakagwapo. Sabi ng kanyang ama na sinundan ng malakas na tawa. Karga nito ang kanyang anak na ngayon, walang pakailam sa paligid, tulog na tulog. Ang kanyang ina naman, nakaupo sa gilid ng kanyang kama at sinusubuan siya ng lugaw. 6 na oras siyang naglabor at 2 oras bago tuluyang lumabas ang kanyang anak. Sa loob ng halos 8 oras, wala siyang kain. Nakakapanghina. Gayunman, normal niyang nailuwal si Baby Basti. Nang malagyan ng kanyang tiyan, tsaka pa siya nakatulog at sabi ng ina at ama, ay eto na muna ang bahalang mag-alaga sa anak niya. 3 araw lang sila sa hospital at na-discharge kaagad siya. Malaki ang naging tulong sa pinabaong gold card ng asawa dahil naglalaman pala iyon ng 100,000 piso. Ginastos niya sa panganganak at iba pang kailangan na gamit ni baby. Habang sa araw na iyon sa mansyon ng mga Monteroso, ay formal nang ini-announce ang pagiging magkasintahan ni na Jenny at Bobby. Madami ang nagulat at nagtaka dahil sa pagkakaalam ng iba, ikinasal na si Bobby sa dati nitong kasintahan na si Sari. Nagdidiwang ang Donya sa matinding kaligayahan. Nakatayo na ito sa gitna ng bulwagan nang kunwari maglalakad matapos ang 6 na buwang gamutan na therapy. Walang nahalata si Bobby sa drama ng kanyang ina. Pero dahil iyon ang magpapasaya rito, ay gagawin niya. Kiss! Matapos i-announce ang tungkol kina Jenny at Bobby, sigaw ng maraming bisita. Abot tenga naman ang ngisi ng ginang. Ang iba ay kinikilig at nagsasabi sa paligid na bagay nga raw ang dalawa. Kumuro ang hiyawan sa loob ng bakuran matapos pagbigyan ng magkasintahan ang kahilingan ng ibang bisita. Ano kaya kung i-announce din natin ang tungkol sa ating dalawa? Naiinggit kasi ako, palagi na lang tayong nagtatago. Nakangiting biro ni Isagani kay Amber habang nasa teres ang dalawa at magkayakap na nakatunghay sa baba na nagkakasiyahan. Tinampal ito ni Amber. Babe, hindi pa ako handa. Konting oras pa.
Ngayon nakagraduate na ako, iintayin ko na lang na magkaroon ng share sa company. Pakiusap ni Amber sa nobyo. Kasalukuyan ng nagtatrabaho ang babae, katuwang ng kapatid. Ngunit hindi pa nakukuha ang share nito or ang mamanahin mula sa ina. Wala pa sa kanyang last will and testament na ayon sa ina walang makukuha ang sinumang susuway na anak. Okay, tugon naman na isagani. Nang hindi makatiis ang binata, dinala sa loob ng kwarto nito ang nobya at habang nagkakasiyahan sa baba silang dalawa naman ay nagpapaligaya sa isa't isa. Alam ni Isagani na wala nang magagawa pang ginang sa kanilang relasyon, oras na mabuntis niya si Amber. 1 taon nang lumipas at kasalukuyan nang nagtatrabaho si Sari sa isang company bilang personal secretary ni Mr. Vidasto Orduña. Hindi ito ang unang kumpanyang inaplayan niya noon. Dahil ang totoo bago siya nakapasok ng trabaho, halos 1 buwan din siyang nag-apply kung saan-saan ngunit hindi siya pinalad. Hanggang isang araw, nadaanan niya si Mr. Orduña na lasing at pinagtitripan ng kung sinong magnanakaw. Tinulungan niya ito kaya binigyan siya ng maayos at magandang trabaho na may malaking sweldo. Dito na siya tumagal hanggang sa inabot ng 1 taon. Kahit paano, maayos na ang buhay nila ngayon ng kanyang pamilya. Nakalipat na sila ng bahay sa isang subdivision na pagmamay-ari ng kanyang amo at libre ang kanilang pagtira bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanya ng lalaking iniligtas. Mabait ang pamilya ni Mr. Vidasto Ordoño. May 2 itong anak na babae. Kapwa nasa ibang bansa at may pamilya. Mabait din ang asawa nitong si Doña Carlota. Katunayan, gustong-gusto ng mag-asawa ang kanyang anak na si Basti. Para na nga silang pamilya nitong ituring at madalas silang imbitahan sa malaking bahay ng mga Ordoño. Sa ngayon, kontento na siya sa kanyang buhay. Masaya kasama ang kanyang pamilya. Walang iniintindi na problema. Kaya nga hangad niya na hindi na muling mag-cross pa ang landas nila ni Bobby. Dahil hindi niya ito bibigyan ng kahit na konting katiting na karapatan kay Basti. Isang araw, habang nasa supermarket, ay may tumawag na pamilyar sa kanya ang boses. Napangiti siya nang makita si Manang Luz na nagpalinga-linga. Sari! Sambit nito na namangha lalo at nakita nitong may kasama siyang bata na hindi maikakailang anak ni Bobby dahil parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Manang Luz? Galak niyang usal. Sa loob ng mansyon ito lang kasi ang naging mabait sa kanya. Kaya naman, mabait din niya itong pakitunguhan. Naglandas ang titig nito sa kanya bago na pangiti. Iba ka na sa ngayon, Sari. Kamusta ka na? Natutuwa akong makita kang nasa maayos. Mapait siyang umiti. May naguudyok sa kanyang kamustahin ng asawa pero pinigilan ng sarili. Wala nang rason pa matapos siya nitong abandonahin. Maayos kami ng anak ko, Manang. Si Basti nga pala anak ko. Aniyang ipinakilala ang kanyang 1-year-old baby na buhat-buhat. Marahan siya nitong hinila sa may tabi na ipinagtaka niya kung bakit. Sari, may sasabihin ako sa'yo. Seryosong wika ni Manang habang hawak siya sa braso. Kunot noo pa rin siya. Tungkol saan naman po, Manang? Ikakasal na si Sir Bobby at Jenny. Maliban doon, pineki ng Donyang medical record niya para mapaniwala si Sir Bobby na kagagawan mong mabalian siya ng buto. Labis na ikinagulat ni Sari ang sinabi ni Manang sa kanya. Yung pineki nito ang medical record para manipulahin si Bobby at abandonahin siya. Wala naman siyang pakailam kung magpakasal man si Bobby sa iba. Hindi niya na ito mahal at wala na siyang amor pa sa pamilyang Monteroso. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa medical record, Manang? Sa anak ko, kay Isagani. At may hawak siyang papel. At kung interesado ka pang pigilan ang kasal nila Sir Bobby at Jenny, heto. Naggabot si Manang sa kanya ng kapirasong papel na naglalaman ng address. Ang sabi nito, sa address na iyon gaganapin ang kasal ng dalawa. Salamat, Manang. Tugon niya na itinabi ang naturang bagay. Nang maghiwalay sila ni Manang, ay umuwi kaagad si Sari upang magplano. Kasal pala ha? Sa totoo lang wala naman siyang pakailam kung gusto nitong mag-asawang muli. Pero dahil kasal silang dalawa, ipakukulong niya si Jenny at Bobby bilang kabayaran ng pag-aabandonan nito sa kanya. Kinabukasan pagpasok sa opisina ni Sari, tinanong niya si Mr. Vidasto kung may kilala itong abogado. Sinabi niya ring idedemanda niya ang asawa sa pang-aabandonan nito sa kanya at isasama niya ang kabit nito.
Tinawagan kaagad ni Mr. Ordonio ang kaibigang abogado upang makausap niya kinabukasan. Sa araw mismo ng kasal ni na Bobby niya ipapadampot ang dalawa. Tingnan niya lang kung anong magiging reaksyon ng Donya kung nakakulong na ang mahal na mahal nitong anak. Matapos makausap ni Sari ang abogado tungkol sa isasampang kaso laban sa asawang ng babae kahit nakasal pa sila, ay inantay na lamang niyang dumating ang araw na iyon. "Huwag kang mag-alala, kakampi mo ko, Sari." Ani Isagani nang magkausap sila. Ang sabi kasi ni Manang Luz, maibibigay ito sa kanya. Kaya naman nakipagkita siya sa lalaki matapos ang trabaho niya sa opisina. "Salamat, Isagani." Nginitian niya ito bago inanyayahang umupo. Dito sila nagkita sa isang di gaanong sikat na restaurant. Pumuesto silang dalawa sa pinakasulok para hindi gaanong pansin ng mga tao. Matapos umupo ni Isagani sa katapat niyang silya, kinuha nito ang cellphone sa bulsa at hininaan ng volume. Matapos i-play ang voice record, nabangan nito ang kanyang magiging reaksyon. Boses ni Doña Aimee ang kanyang narinig. "Ang gusto ko'y sirain mong magandang relasyon ni Sari at ng anak ko. Gumawa ka ng paraan kasi selos ni Bobby. Huwag mong alalahanin ang anak ko dahil hawak ko siya sa leeg." Nang hina si Sari sa narinig at gustong maluha lalo't nagtagumpay ito. Ang malas lamang ni Bobby dahil nagkaroon ito ng inang makasarili. Kahit pala mahirap lang siya, nabiyayaan naman siya ng napakabuting magulang na hindi kayang pantayan ng anumang halaga. Matapos mapakinggan ng record, ibinigay naman ito sa kanya ang kopya ng peking medical record ni Doña Aimee. Isa iyon sa naging rason kung bakit siya pinalayas ni Bobby. At ngayong nasa kamay na niya ang lahat, ay nakahanda na siyang humarap muli kay Bobby. Gusto niyang makitang nagdudusa si Bobby sa ginawang pagtalikod sa kanya nito noon. "Salamat, Isagani, pero bakit mo ginagawa to? I mean, bakit mo ko tinutulungan?" "Dahil kay Amber." Isinalaysay ni Isagani ang tagong relasyon ng dalawa na sa tingin ni Isagani, malaking tulong ang pagkakabulgar ng kasamaan ni Doña Aimee para maging malaya ang pagmamahala ng dalawa. At nalulungkot siya para dito. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ito pa ang nakuhang mahalin ni Isagani? Malamang sa malamang, tulad niya, hindi rin ito matatanggap ng matapobreng Donya. "Kahit kay inay hindi ko pinaalam. Tsak natutol siya, pero mahal ko si Amber." Wika pa nito matapos isalaysay ang tungkol sa bagaman itinagong relasyon ng dalawa, naging maayos naman. Ang problema nga lang sa ngayon ni Isagani, 3 buwan na palang nagdadalang tao si Amber at kailangan ng magpakasal ng dalawa. Matapos nilang mag-usap ni Isagani at nangakong nasa likod niya ito sa araw na yon, diretso na sa bahay si Sari. Maraming bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Tinatanong sa sarili kung handa na nga ba siya. Hindi na lamang din ipinaalam ni Sari ang kanyang plano sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang alalahanin pa iyon ng mga ito. Pagdating sa araw na yon, tila nagluluksa si Sari na nagbihis ng black dress. Binihisan din niya ang kanyang anak at sa maagang paggayak. Gusto niyang isakto ang pagdating sa simbahan na nasa harapan ng altar ang dalawa at nagpapalitan ng matamis na pangako sa isa't isa. Pangakong ipinagkaloob din sa kanya ng lalaki noon. "Anak, may lakad ka yata." Puna ng kanyang ina paglabas niya ng kwarto kasama ang anak na bihis na rin. Kanina pa tumatawag sa kanya si Isagani at ibinalitang nasa simbahan na nga daw ang bride at ang groom. "Opo, inay, ipapasyal ko lang itong si Baste." Pagdadahilan niya. Bagaman ay nagtataka dahil alam nitong may pasok dapat siya sa araw na yon, tumango na lamang. Pero matagal nang nakapagpaalam si Sari kay Mr. Ordonia sa kanyang plano para sa araw na yon, kaya alam nitong day off niya. Si attorney naman, papunta na ng simbahan. Sa loob ng taxi habang nagbabiyahe patungong simbahan, nag-iipon ng lakas si Sari para mamaya. "Kaya mo to, Sari. Isipin mo lang ang masakit na ginawa sa inang asawa mo." Pagpapalakas ng loob ng babae sa kanyang sarili. Pagbaba ng taxi sa harap mismo ng simbahan, sinalubong kaagad siya ni Isagani. "Nagsimula ng seremonya." Wika nito sa kanya. Bahagyang nanginig ang ibabang parte ng kanyang mga labi nang sumigid ang matinding galit para sa makasariling asawa. Tumango siya. "Kakausapin ko ang mga security tsaka kayo pumasok ni attorney." Utos ni Isagani bago sila iniwan ng kanyang kakamping abogado. Patay mali siya silang pumasok nang madistract ni Isagani.
malaking tulong sa kanyang lalaki. Itigil ang kasal! Walang introduction na sigaw ni Sari pagpasok sa loob ng simbahan. Lumalagatok ang heels ng suot na sapatos sa marmol na sahig ng simbahan. Ang mga taong saksi sa pag-iisang dibdib ni na Jenny at Bobby ay nagulat, nagbulungan at walang kurap na nakatingin sa kanya. Ang pari ay natigilan din. Anong kaguluhan to? Security! Ilabas ang babaeng to! Security! Hysterical na sigaw ni Doña Aimee. Subalit walang security na lumapit dahil si Isagani na ang bahala sa mga yun. Matiim ang kanyang titig kina Jenny at Bobby na parehong awang ang mga labi. Walang makapagsalita. Ilabas ang hampas lupang babaeng to, security! Patuloy na pagsigaw ni Doña Aimee pero namaos na lang ito, subalit walang isang lumapit. Sinulyapan niya si attorney para ito na ang magsabi sa kasong isinampa niya sa 2 taksil. Mr. Monterroso, I'm sorry to say this, but you cannot marry this woman as long as you are still legally married to your wife, Sari. And because of the numerous pieces of evidence she has submitted to the prosecutor's office, you may now be held accountable under the law for what you did to Sari. We'll just see each other in court. You may hire a lawyer to defend both you and your woman. Mahabang pahayag ni attorney na ikinalaki ng mga mata ni Bobby at Jenny. Napapatingin ito sa batang karga niya at alam ni Sari ngayon kung anong iniisip ng lalaki. Anong sinasabi mong ipakukulong ang anak ko, ha? Hindi niyo ba ako kilala? Baka kayong ipakulong ko sa panggugulo ninyo sa kasal ng anak ko. Nanggagalaiting lumapit si Doña Aimee. Nakaduro pa ito kay attorney. Mrs. Monterroso, don't point your finger at me or I can file a case against you and you have jailed for what you're doing. Nagbabadya ang seryosong boses ni attorney kaya natigilan ng ginang at ibinaba ang kanyang nakadurong daliri. Attorney, sa pagkakaalam ko divorce na kami ni Sari. Anong kaso pang ihahablan niya sa akin? Kalaunan, mahinahong nagsalita si Bobby na nakatingin sa kanyang ina. Yun kasi ang sabi nito sa kanya na pinirmahan na ni Sari ang divorce paper nilang dalawa. Napatango ang ginang. Sorry anak, ang totoo hindi ko pa napapirmahan ang divorce paper ninyo. Dahil kailanman ayoko nang makita ang babaeng to. Gigil na sabi ni Doña Aimee. Marahas na napabuntong hininga si Bobby. Sige attorney, haharapin ko po ang kasong isinampalaban sa akin. Ani Bobby na nakatingin pa rin sa anak na karga ni Sari. Noon lumapit ang hindi nakatiis na magulang ni Jenny. Hindi kami papayag na makulong ang aking anak. Wala siyang kasalanan. Ako man ay tutol sa kasal na ito dahil alam kong mangyayari to. Gumawa ka ng paraan, honey. Huwag mo hayaang makulong si Jenny. Pakiusap nito sa asawa na nasa tabi. Yakap naman ng ginang si Jenny na umiiyak din. Mom, please, ayoko makulong. Pakiusap ni Jenny. Nagmakaawa ang mga magulang ni Jenny kay Sari pero naging matigas ang babae. Hindi siya mabait para pagbigyan ng mga ito. Ang kapal ng mukha mong gawin to sa pamilya ko, Sari. Kung sa tingin mo sa ginawa mong to sa amin matatanggap na kita sa pamilya ko, nagkakamali ka. Mas lalo kitang kinamumuhian. Sigaw ni Doña Aimee sa mukha niya. Huwag ho kayong mag-alala, Doña Aimee. Hindi na ako interesado sa pamilya niyo. Lalo na sa anak mong sunod-sunuran sa inyo. Mabilis maniwala sa mga kasinungalingan mo. Akala mo ba, hindi ko alam na pineki mo ang medical record mo para lang kasuklaman ako ng anak ninyo? Heto ang ebidensya. Galit niyang sabi na inilabas ang bagay na iyon at ibinunyag sa harap ng marami. At heto pa, Doña Aimee, isang voice record sa mga plano mo sa amin ng iyong anak. Pagkuway inilabas ang kanyang cellphone at binuksan ang voice record, kaya umere ang boses nitong inuutusan si Isagani para sirain ang relasyon nila ni Bobby. Ang lahat ng mga naroon ay gulat na gulat. Hindi akalaing napakasama pala talaga ng ginang at napakamata pobre. Dinig ng mga tao sa kanilang paligid ang sinabi nito kay Isagani. Itigil mo yan, Sari. Hindi totoo ang mga lahat ng yan. Gusto mo lang makuha ang simpatsya ng mga tao rito. Kakalbuhin kitang babae ka. Halos mabaliw-baliw si Doña Aimee na sinugod siya upang agawin ng cellphone para burahin ang voice record pero hinarang ito ni Isagani. Paano niyo nagawa sa amin ni Sari to, Mami? Galit na sigaw ni Bobby. Kinasusuklaman kita't ikinahihiyang maging ina. Malakas na sigaw ni Bobby na pumuno sa buong simbahan bago tumalikod. Mas lalong kumuro ang bulong-bulungan ng lahat
Pinag-uusapan ng kasamaan ng babae. Sa matinding kahihiyang inabot ni Doña Amy sa araw na yon, mabilis itong tumalikod. Hinabol ang anak na ngayon, mabilis na tinungo ang sasakyan. Anak, sandali lang. Anak, makinig ka sa akin. Bobby! Subalit walang narinig si Bobby na pinaharurot patawid ng kalsada ang kotse. Hindi naman alintana ni Doña Amy ang humahagibis na sasakyan, kaya naman sapul ito ng tumawid upang habulin ng anak upang sana'y magpaliwanag. Dugo ang nagpagulong-gulong ang matanda matapos tumalsik ang katawan, ni hindi man lang huminto ang kotse para dalhin sa hospital ang babae. Mabuti na lang at nakita ni Bobby sa side mirror ang pagtilapo ng kanyang ina. Isinantabi nito ang galit at binalikan yon. Mommy! Sigaw ni Bobby na binuhat ito upang isakay sa kotse at dalhin sa hospital. Sa simbahan ay isa-isang naglabasan ng mga bisita. Umuwi na walang nangyaring kasalan. Salamat, attorney. Wika ni Sari nang sila ay makalabas. Nabawasan ang bigat ng kanyang kalooban dahil naibunyag niya ang kasamaan ng Donya. You're welcome, Sari. Tawagan mo ko ulit kapag may kailangan, okay? Nakangiti nitong wika. Tumango siya at ngumiti rin, tsaka sila naghiwalay ni attorney. Ate Sari! Patalikod na sana siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Amber. Nang lingunin niya, kasama ito ni Isagani na umiiyak. Lumapit ito sa kanya't mabilis na yumakap. Siya naman nagulat sa naging reaksyon nito na humihingi ng tawad. Nakadama ng awa si Sari kay Amber nang sa kalaunan, lumuhod dito sa kanyang harapan habang humihingi ng tawad. Anito hindi sinasadyang pangyayaring yun at ngayon lang na-realize na mali ang ginawa nito sa kanya. Si Isagani, pinanonood lamang nito ang nobya sa paghingi ng tawad sa kanya. Pero alam niyang nais din itong patawarin niya ang nobya nito. Amber, tumayo ka na dyan. Pwede ba hindi ako Diyos para luhuran mo? Wika ni Sari at inalalayan si Amber na tumayo, pero sa muli, niyakap siya nitong patuloy na umiiyak. Ate Sari, hindi ko titigil hanggat hindi mo ko napapatawad, pati si Kuya Bobby. Mahal ka niya subalit sa kagustuhan ni Mami. Sinunod niya lahat para sa ikaliligayan ng aming ina. Patawarin mo sana kami, Ate Sari, please. Para kay Sari, hindi ganun kadaling magpatawad, pero nagawa niya kay Amber at sa baby nito. Nag-aalala kasi siya sa dinadala nito. Hindi yun makakabuti sa baby na umiiyak ang anak sa loob. Laking pasasalamat nito nang sa wakas, ipagkaloob niya ang kapatawarang gusto ni Amber. Nang makauwi, parang nabawasan ang tinik sa dibdib ni Sari. Bahagya siyang naluluha sa kaligayahan habang pinagmamasdan ang nakatulog na anak pagdating. Kamusta ang lakad ninyo ng apo ko, anak? Parang ang bilis ninyong namasyal. Nakangiti ang kanyang ina, saktong paglabas niya ng kwarto. Kapapasok lamang nito mula sa labas, bit-bit ang mga tiklupi nilang damit. Oo, inay. Kita mo nga tulog na po pagdating namin. Nakangiti niyang wika na tinulungan itong magtiklop. Tama yan, anak, kahit papaano, bigyan mo ng oras ang iyong anak. Wala na ngang ama, wala pang oras ang ina. Iba pa rin yung kumpletong pamilya. Hindi sa sinasabi ko, anak, na makipagbalikan ka kay Bobby alang-alang sa bata, pero wag mo sanang isara ang puso mo. Magmahal kang muli nang sa ganoon, may makakasama at makakatuwang kahabang buhay. Para na rin may kilalaning ama si Baste. Okay ba yun, anak? May himig pakiusap ang tono ng kanyang ina. Tumango lamang siya, pero ang totoo, wala siyang planong magmahal mulit makipagbalikan kay Bobby. Bibigay na lamang niya ang oras sa anak niya, yung hindi nito kakailanganin ng isang ama. Kinabukasan habang nasa office, nakatanggap siya ng tawag mula kay Amber at ibinabalitang nasa hospital ang ina nito at malala ang kondisyon. Nasagasaan daw ito kahapon habang hinahabol papalayo ang kotse ni Bobby. Sabi ni Amber, hinahanap siya ng biyanan. Gusto siyang makita at makausap upang humingi ng tawad kahit sa huling pagkakataon. Kinagulat niya ang hindi inaasahang pangyayari. Kinahaponan, paglabas niya ng trabaho, natagpuan ni Sari ang sarili sa hospital na pinagdalhan ni Bobby sa ina nito. Sinalubong siya ng umiiyak na si Amber at dinala siya sa kwarto ng ina. Naroon din si Bobby kasama ng ina nito. Ate, si Mami. Hindi na magtatagal si Mami, sana mapatawad mo siya. Katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Nagsisisi na siya, ate. Palahaw ni Amber. Gising noon ang ginang.
Maraming aparato sa katawan na tila nahihirapang huminga. Puro galos. Sorry. Usal nito na para bang naghahabol ng hininga. Sa nakikitang ayos ng Donya, hindi na ito makapangyarihan katulad ng dati. Parang kahapon lang galit na galit ito sa kanya. Pilit nitong itinaas ang nanginginig na kamay. Umaagos ang mga luha. Sorry, patawad. Naging makasarili akong masyado. Inisip kong tama ang ginawa ko para sirain kayo. Ngayon bilang na ang oras ko. Hindi ko na maibabalik ang lahat. Bago ko mawala pakiusap, patawarin mo ko. Ngayong malaya na kayo ni Bobby, alam kong mahal ka pa din niya. Alang-alang sa aking apo, patawarin mo ang anak ko. Please, Sari, patawarin mo sana ako. Basagang boses nito at hinang-hina, pilit inaabot ang palad niya habang siya hindi alam ang gagawin at sasabihin. Ate Sari, please, nagawa mong magpatawad sa akin. Sana magawa mo kay Mami. Hanggang sa umiiyak nang nagsalitang muli si Amber. Maya-maya, napapalayad ang ginang na tila nahihirapang huminga. Nanginig lalo ang kamay nito. Mami! Sigaw ni Amber na dinaluhong ang ina. Mami, please lumaban ka. Kailangan ka namin ni Kuya. Buntis ako. Ayaw mo bang makita nga po ninyo? Mami, mabuhay ka please. Nag-hysterical na ani Amber. Mom! Sambit ni Bobby na mahigpit na hawak ang palad ng ina. Maya-maya, tumawag na ng doktor si Amber. Pilit ni revive ang ginang subalit tuluyan itong binawian ng buhay na hindi pa niya ibinibigay ang kanyang kapatawaran. Mami! Malakas na sigaw ni Amber na mas lalo pang pumalahaw ng iyak. Halos mawalan ito ng ulirat. Dama niya ang sakit na nararamdaman ni Amber. Kahit pala gaano kasama ang isang tao, kapag sarili mo itong ina, mapapatawad at mapapatawad mo pa rin ito. Alam niyang galit si Bobby sa ina dahil sa nangyari sa kanila. Pero sa mga oras na yon, ay naiyak ang lalaki. Ang pagiging ina, mananatili hanggang sa wakas. Ano ka mo anak? Paanong nangyari? Gulat ang kanyang magulang nang ibalita niyang pagkawala ng magulang ni Amber at Bobby. Sinalaysay niya naman ang pangyayari na hindi kaagad masabi sa kanyang ina. Hay, sinasabi ko na nga ba't tila may inililihim ka sa akin? Anak, patawarin mo na ang iyong biyanan. Mag-asawa pa rin kay ni Bobby kaya biyanan mo pa rin siya. Mabait na sabi ng kanyang ina. Nalungkot din ito sa nangyari. Napatawad ko na siya inay para sa ikatatahimik niya. Pero hindi nangangahulugan na inaatras ko ang kaso kina Bobby at Jenny. Makukulong sila sa ginawa nilang panluloko sa akin. Marahas na napabuntong hininga ang kanyang ama sa narinig mula sa kanya. Pero isa man sa mga ito, wala siyang narinig na tutol. Inintay niya na lamang na mailibing ang kanyang biyanan bago sila nagharap ni Bobby sa husgado. Hangad niyang makulong ito at saka pa lamang siya magiging masaya. Shari, alam kong wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Tinalikuran kita. Inabandon ako kayo ng anak natin at handa akong panagutan ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Sana balang araw mapatawad mo ko. Huling pakiusap ni Bobby bago naghiwalay ang kanilang mga landas. Pinanindigan niyang hindi ito mapapatawad kahit na hindi niya naipakulong si Jenny at Bobby. Sobra siyang nasaktan na masigit nitong pinaniwalaan ng ina. Pagkatapos noon, wala na siyang naging balita sa pamilya nito. Nag-focus siya sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya. Tinuruan niyang ibaon sa limot ang lahat ng kanyang mga nakaraan. Sabi nga, walang sugat na hindi naghihilom. Kailangan niyang magpatawad para sa kanyang ililigaya. Mommy, good morning! Bati ng gwapo niyang anak na nagpagising kay Sari. Nakatunghay ito sa kanyang mukha at nakangiti pa. Nang dumilat, lalo itong napangiti bago siya malambing na niyakap. 3 taon na ang matuli na lumipas na hindi niya namamalayan. At ngayon, nag-aaral na ang anak niya. Masyado atang excited ang anak ko ah. Good morning! Pagkatapos, ito naman ang kanyang niyakap. May school activity ngayon ng anak at kailangan ng buong family at madalas ang kanyang magulang ang nag-a-attend sa mga ganitong pagkakataon. Mabuti at sanay na rin ang anak niya. Bumangon na siya upang mag-prepare ng almusal nito. Hindi lang pala si Baste ang maagang gumayak, kundi pati na rin ang kanyang ina at ama ay bihis na. Katunayan nagkakape na ang mga ito. Masarap pa sana ang tulog ko. Kaso itong apo ko excited makita ang ama.
Nadulas yata ang kanyang ama nang sabihin yun. Kasalukuyan na siyang nagpapakain sa anak. Ano hong ama ang tinutukoy niyo, Itay? Nagkatinginan ang kanyang magulang. Nag-usap saglit ang mga mata ng dalawa bago ibalik sa kanya ang tingin ng ina. Anak, huwag mo sanang ipagkait kay Baste na makasama ang kanyang ama. Sana kahit na hindi na kayo magbalikan pa ni Bobby, gawin ninyong magkasundo para sa bata. Pwede ba yun, anak? Pakiusap ng ina. Si Baste ay nakatingin sa kanya. Nag-aantay ng sagot. Hindi niya alam na nag-uusap si Baste at Bobby. Walang nababanggit ang anak. Marahil nag-aalala din ito sa kanyang magiging reaksyon. Napatango siya. Kailan pa? Tanong niya nang ibig sabihin, kailan pa lumapit ang lalaking iyon sa bata? Magtatatlong buwan na. Siya ang sumusundo dito kay Baste at naghahatid sa school. Ang kanyang ama ang sumagot. Napahilamos siya. Kaya pala may mga bagong gamit ang anak na akala niya. Ama niya lang ang bumili ng mga ito. Mommy, galit ka po ba sa akin? Malungkot na tanong ni Baste sa kanya. May dapat ba akong ikagalit? Hinaplos niya ang pisngi nito. Kasi po, hindi ko sinabi yung tungkol kay Daddy. Natatakot ako na baka magalit po kayo. Naiinggit nga po ko sa mga kaklase ko kasi kasama nila yung mommy at daddy nila. Nakita niyang namasasaluha ang mga mata ni Baste. Anak, hindi ako galit, okay? Pwedeng makipagkita sa daddy mo pero sasabihin mo sa akin lahat ng gagawin niyo at ng pag-uusapan niyo ng ama mo. Okay ba yun, anak? Masuyo niyang tanong. Nagningning bigla ang mata ng bata. Talaga, mami? Kung ganun, pwede na po pumunta dito si daddy para dalawin ako. Ganoon po ba, mami? Napalunok siya sa masayang tanong ng kanyang anak. Paano ba niya kayang tanggihan ng inosenteng katulad nito? Nasuliyapan niyang tila naiiyak ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay nakangiti. Salamat anak at pinagbigyan mo ang apo ko. Alam mo bang hanggang ngayon ay wala pa palang ibang asawa si Bobby? Matapos kumain ng almusal, gumayak na rin siya para samahan ng kanyang anak. Tinawagan na lang si Mr. Orduña na mag-half day siya sa trabaho dahil kailangan niyang umattend ng Parents-Child Day Work Arts. Ito yung activity sa school na kailangan kumpleto ang magulang. Kung bakit nagbago ang kanyang isip, yun dahil ay naawa siya sa kanyang anak. Kahit ngayon lang mapagbigyan niya ang bata. Ano naman kung wala siyang asawa? Takot niya lang na ituloy ko yung pagpapakulong ko sa kanya lalo't kasal pa kami. Anya sa mataray na boses. Yun nga anak, kapag ikaw naman ang magkaroon ng ibang kasintahan, tsak na ikaw naman ang kakasuhan niya. O baka wala ka talagang balak mag-boyfriend dahil mahal mo pa rin si Bobby. Inay naman, angal niya sa sinabi nito. Para bang napakadali sa magulang niya na patawarin si Bobby matapos ng ginawa sa kanya. Bakit? Wala na ba talagang puwang dyan sa puso mo si Bobby kahit kaunti lang anak? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya alam hanggang sa may marinig siyang buzzer ng sasakyan mula sa labas. Daddy! Nasinundan ng matinis na boses ni Baste. Pumapalakpak sa tuwa ang bata na umibis ang daddy nito sa kotse. Hindi na nakapag-antay pa ang anak at lumabas na ng pinto para salubungin ang ama nito. Kitang-kita niya ang kakaibang kaligayahan sa mga mata ng anak niya. Nang sabihin ni Baste na nasa loob siya, kita niya ang pag-aatubili ni Bobby na pumasok kung hindi pa ito hinila ni Baste. Mami, nandito na po si Daddy. Awang sasaya ang labi ng kanyang anak. Mula sa pinto hanggang sa makapasok, hindi nito inalis ang titig sa kanya. Maiwan ko na muna kayo at may gagawin ako sa likod bahay. Sabi ng kanyang ina na nag-walk out. Sinundan ito ng tingin ni Bobby bago siya nilapitan. Sorry, pasensya ka na. Hindi ko kasi mapigilan ng sarili kong wag lapitan si Baste. Alam kong hindi ka natutuwang kasama ko pero pwede bang kahit ngayon lang? Alanganing pakiusap ni Bobby. Para kay Baste, malinaw yun Bobby. Tumango naman ito. Sinulyapan ng nakamatang anak sa kanila bago nag-thumbs up na para bang sinasabing okay na ang lahat. Dahil dito, pareho silang niyakap ni Baste na naiiyak sa tuwa. Pagdating sa school, tila proud na proud si Baste na ipinakilala silang mag-asawa sa teacher nito. Wow Baste, natutuwa ako't nakarating ang mami at daddy mo sa mahalagang oras na to. Masayang sabi ng teacher ni Baste na nilapitan sila at inanyayahan pang maupo. Kumpleto ang magulang ng mga bata,
kaya nakadama siya ng awa para sa anak. Kung sakaling wala sila ni Bobby, tiyak na ito lang ang tanging lolo at lola ang kasama. Kaya kahit papaano, nagpapasalamat siya kay Bobby para sa araw na iyon at nabigyan nito ng time si Basti. Sila pa ang pinaka-the best parents na nanalo sa lahat ng paligsahan. Bagaman 3 oras lang ang program, hindi matatawarang saya ang hatid nito kay Basti. Bago umuwi sa bahay, pinakain muna nila ang bata. Mommy, Daddy, thank you po sa inyong dalawa. Super happy po ako ngayong araw kasi kasama ko po kayo pareho. Hindi nila inaasahang sasabihin ni Basti habang pauwi na sila. Mababasa sa mga mata nito ang ngiti at sobrang kaligayahan ng kanilang anak. You're welcome, anak. Anytime pwede kitang samahan. Promise, simula ngayon, makakasama mo na ako sa kahit anong event sa school. Basta papayag ang mami mo. Tugon ni Bobby. Bakit hindi kung para kay Basti? Seryosong wika niya kay Bobby na ikinangiti nito. Talaga po, mami? Narinig na naman niya ang palakpak ng anak niya. Nagkatinginan sila ni Bobby at nagpalitan ng ngiti. Dahil dito, napag-usapan nilang dalawa na every weekend, magbanding silang 3. Alam naman kasi ni Sari na busy si Bobby sa opisina. Ipinagpasalamat namang labis ni Bobby kay Sari ang pagtanggap nito sa kanya. Unti-unti niya lang ang asawa hanggang sa maibalik nito sa kanyang nararamdaman ng asawa. Hi kuya, kamusta? Okay na ba kayo ni Ate Sari? Salubong sa kanya ni Amber pagdating sa bahay. Nakangiti na para bang alam nito ang nangyari kanina. Okay kami, napagkasunduan naming dalawa na maging okay para kay Basti. Para kay Basti lang ba kuya? Bakit hindi mo ligawan uli? I'm sure, mahal ka pa rin ni Ate Sari. Alam ko't nararamdaman ko yan. Napaisip naman si Bobby. Matagal na rin ang pagkakataong nangulila siya sa kanyang mag-ina. Ang nais niya, makasama ang dalawa. Kaso nga lang ayaw niyang biglain si Sari. Malaki ang kanyang naging kasalanan dito. Maya-maya ay dumating si Isagani. Nakiusyoso din tungkol kina Bobby at Sari. Hanggang sa nagpagplanuhan ng mag-asawa na tulungan sina Sari at Bobby upang magkaayos na. Isagani, i-invite ko si Ate Sari bukas ng gabi sa dinner. Ikaw nang bahalang magpa-reserve sa isang restaurant. At ikaw na rin bahalang tumawag kay kuya na niimbitahan natin siya bukas para lang sa isang hapunan. Ano, okay ba sa'yo? Ang galing mo magplano. Tama ang gagawin natin. Sagot naman ni Isagani sa asawa bago nagpalitan ng ngiti ang dalawa. Kinabukasan, maaga pa nakatanggap na si Sari ng chat mula kay Bobby. Nagpapaalam ito na isasama sa mansyon ng anak pagkatapos ng klase dahil gustong makita ni Amber. Pero ang totoo, plano lamang iyon ni Bobby upang sa gayon makasama ang anak ng mas matagal pa. Pumayag naman si Sari dahil weekend na bukas at walang pasok si Basti, pero sinabing ihatid na lamang ng maaga ang anak sa bahay. Nakaisip naman ng pagkakataon si Bobby upang magsimulang ligawan ng asawa, kaya ang balak ay ayaing mag-dinner si Sari sa gabing yun. At sakto namang nagyaya si Amber at Isagani na kumain sa labas, kaya naisip niyang magandang timing ngayon. Nasaan si Basti? Pagdating sa restaurant, nagtatakang tanong ni Sari kay Bobby dahil mag-isa lamang itong dumating. Tinawagan siya kanina ni Amber at inanyayahang makasama sa dinner, kaya nagpaunlak siya. Isinaisip na baka kasama na si Basti, pero laking pagtataka niya nang makitang solong dumating si Bobby. Napabuntong hininga naman si Bobby nang tumunog ang kanyang cellphone at nag-chat si Amber. Mukhang plano ng kapatid ang dinner na yun. Enjoy kuya, huwag mo nang sayangin ang gabing to. Kami na muna ni Isagani ang bahala kay Basti. Chat ni Amber. At para malinaw na set up ang dinner na yun, ipinakita ni Bobby ang chat ng kapatid kay Sari. Nang mabasa iyon ng babae, nasapo na lamang nito ang noo at napabuntong hininga. Sayang naman to kaya halika na. Let's enjoy the meal. Inalalayan ng umupo ni Bobby ang asawa sa isang silya. Hindi na rin naman na tumanggi pa si Sari. Sabay silang nag-dinner ni Bobby habang kinakamusta siya ng lalaki tungkol kung paano siya nagsimula na wala ito hanggang sa sinimulan ng buksan ni Bobby ang topic tungkol sa kanilang dalawa. Humingi na muli ng tawad si Bobby at sinabing ibalik ang dati. Pero nilinaw ni Sari na maging magkaibigan na lang sila alang-alang kay Basti, na wag nang ipilit ang dati dahil mahirap nang maibalik yun.
Sinabi ni Sari na masaya na siya ngayon sa buhay at kailanman hindi niya nanais pang balikan kung anumang mayroon sila. Masakit para kay Bobby, ngunit tinanggap nito ang desisyon ni Sari. Hindi niya rin ito masisisi sa kanyang nagawa. Sa ngayon ay masaya na silang dalawa bilang magkaibigan na lamang hanggang sa tuluyang nagpaanal si Bobby at muling nagpakasal sa iba. Ganoon man, hindi nito nakakalimutan ng responsibilidad sa anak niya. Araw-araw, may time ito para kay Basti. Si Sari naman, pinanindigan ng sinabing hindi na magmamahal pang muli dahil ayaw niya nang sumugal at masaktan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makita niyang masaya ang kanyang anak. Maayos din ang kanilang relasyon ni Bobby, maging sa pamilya ng kapatid nito. Yun lang ay sapat na.